Welcome po muli sa ating kusina. Palapit na yung Pasko guys, kaya for today's video gagawa tayo nitong super moist Christmas fruit cake. Ito yung pinakamadaling version ng fruit cake guys kasi hindi na natin kailangang ibabad pa sa liquor yung ating mga dried fruits. Napakasimple at napakadali lang gawin nito. Pwede natin ipanghanda or pangregalo ngayong paparating ang Christmas. At syempre pwede rin natin ipangbenta ito dahil mabenta talaga ito ngayong Christmas. Kaya wag na nating patatagalin yan. Tara umpisahan na po natin. Dito meron tayong unsalted butter. Ito yung brand na ginamit ko dito guys, pero pwede kayong gumamit ng ibang brand. Kailangan yung butter natin ay naka room temperature siya, soft siya pero hindi po siya melted. Then kailangan din natin dito ng oil. Itong oil ay lalong magpapamoist dito sa ating fruit cake. Then i-beat lang natin ito guys hanggang sa mag-well combine lang yung ating oil at saka yung ating butter. Then next na nating ilagay yung ating white sugar. Then continue lang natin yung pag-beat natin or yung pag-mix natin sa medium speed lang guys ng mga 4 to 5 minutes hanggang sa magiging light and pale lang yung kulay ng ating mixture. Huwag din po natin kalimutan i-scrape lagi yung side ng ating mixing bowl para ma-mix po natin maigi lahat ng ating ingredients. After 5 minutes, ilagay na natin yung 6 large egg natin. 1 by 1 lang po yung paglagay natin. Then count lang tayo ng mga 10 to 15 seconds bago tayo mag-add ng next egg. Basta pag wala na po tayo nakikitang trace ng egg, ayan, pwede na nating ilagay yung ating susunod na egg. Pagkatapos nating ilagay lahat ng ating eggs, i-mix lang natin or continue lang yung pag-mix natin ng mga 30 seconds. Then, tsaka natin ilagay yung ating vanilla. Then, i-mix lang natin ito ulit hanggang sa well combine lang sila. Ilagay naman natin ngayon yung ating mga dry ingredients, yung ating all-purpose flour. Then, naglagay din ako dito ng powder milk, baking powder, at saka yung ating salt. Yung powder milk guys, ayan, tumutulong siya para maging mas malinamnam yung ating fruit cake. Pero optional lang naman yung guys, pero mas masarap siya kapag meron tayong ilalagay na powder milk. Ayan, sasalain lang natin ito. Then hindi ko inubos guys, bali dalawang batch ko siyang nilagay para hindi po tayo mahirapan mag-mix or maghalo. Ayan, din dito guys, gagamit na lang tayo dito ng spatula. Wag na po tayong gumamit dito ng mixer para hindi po natin siya ma-overmix. Cut and fold method lang yung gagawin natin dito. Then, ilagay na natin lahat yung natira nating dry ingredients. Then, continue na natin yung pag-mix natin hanggang sa magiging smooth na yung ating mixture at wala na po tayong nakikita mga dry flour dito sa ating mixing bowl. Set aside na muna natin ito. Then, meron tayo ditong dalawang large na orange guys. Then, kailangan natin ito yung zest niya or yung skin niya. Ayan, i-grate lang natin ito. Then, kailangan yung skin part lang guys. Wag po yung white part na kasi medyo mapait na yon. Then, yung juice nito guys ay kailangan natin. Bali, dalawang large din yung kailangan nating orange juice dito guys. Ayan, bibigain lang natin siya. Kukunin natin yung juice niya. Then, ito, 1/2 cup ito guys. Ilagay na natin siya ngayon dito sa ating mixing bowl. Then, hahaluin lang natin siya ulit. Then, dahan-dahan lang din po yung pag-mix natin. Para hindi po natin ma-deflate yung butter mixture natin. Kasi yung pag-beat natin kanina sa kanya, yung pag-mix natin ng 5 minutes, ayan, may air na siya doon. Nag-create tayo ng air doon guys para medyo malambot yung ating cake. Pero hindi naman dapat ganun kalambot kasi itong fruit cake, kailangan moist siya. Pero medyo may pagka-dense yung texture na guys. Then ito naman yung gagamitin natin guys pang halo dito sa ating butter mixture at saka yung pang toppings natin. Meron tayo itong cashew nuts, ayan, walnuts, almonds, saka black raisins, golden raisins. Tapos meron din po tayo ditong dried fruits na iba-ibang klase guys. Merong peach, meron din po yung dates. Ayan, nabili ko lang sa Shopee guys. Marami tayong makikita dito doon. Then naglagay ako dito ng bali 2 teaspoon ng flour lang para kapag hinalo natin siya doon sa ating butter mixture, hindi siya mag-slide, kumbaga para hindi siya pupunta doon sa ilalim ng ating pan. Then ito naman yung ating tutti frutti guys. Ayan, meron tayong recipe pala nito guys uploaded sa ating YouTube channel. Ilalagay ko na yung link. Then meron tayong red at saka green cherry na glazed din. Ayan, sa Shopee ko lang lahat nabili yan guys. Ilagay ko lang doon sa description box yung link nito kapag gusto nyo mag-order. Ayan, pwede yung puntahan yung link na yon. Itong Christmas fruit cake na ito guys, ito yung parang cake type yung dating niya or yung texture niya. Pero meron po din po tayong i-upload na
yung parang original talaga na Christmas fruitcake, yung binababad sa alak. Pero ang gagawin natin, hindi natin ibababad sa alak. May gagawin tayong technique doon. Basta abangan nyo next video natin, guys. Then, ayan, ilagay na natin siya ngayon dito sa ating baking pan. Meron tayong aluminum pan dito, guys. Nabili ko na ito sa Shopee din. Ayan, 7x4 yung size nito. Then, bali 400 grams yung dami na nilagay ko dito na mixture. Bali dito sa recipe na ito, guys, makakagawa tayo dito ng bali 4 na 7x4 na aluminum loaf pan. Ayan, pero yung isa dito, guys, nasa 340 grams lang, nagkulang siya. Kung gusto nyo uniform lahat, bawasan nyo na lang yung tag 10 grams or tag 15 grams yung ibang loaf pan, kasi yung iba 400 grams yung tatlo dito, guys, kaya bawasan nyo na lang para sakto lahat or pareho sila lahat ng dami. Then ayan, may natira tayo ditong dried fruits. Ito, wala na tong flour, guys. Huwag na tayo maglagay ng flour dito para hindi siya magputi-puti sa ibabaw. Ayan, i-chop lang natin siyang maliliit, and ilagay na natin siya sa ibabaw ng ating cake or yung ating butter mixture. Then, i-bake na natin ito sa ating naka-preheat na oven ng 180 degrees Celsius ng 40 to 45 minutes or hanggang sa mag-golden brown lang yung ibabaw ng ating fruit cake. Then, kapag ganyan na siya, guys, tusukin lang natin siya ng toothpick kapag wala nang sumasamang butter mixture sa ating toothpick. Ayan, ibig sabihin luto na yung ating cake. Then, meron tayo dito ng sugar syrup. Nagpakulo lang ako ng sugar at saka ng water. Ilalagay ko na lang yung recipe dito, guys, sa description box. Ayan, madali lang naman siya, magpakulo lang tayo. Madali lang siyang gawin. Then, ayan na yung ating Christmas fruit cake. Ayan, napakaganda niyang tingnan, guys, at kumikintab-kintab pa yung ibabaw ng ating fruit cake. Ayan, pwede nyo ito yung pangbenta, guys, at mabenta talaga itong ganitong cake ngayong paparating ang Pasko. Then, ayan, tatakpan lang natin siya para maiwasan natin yung makontaminate yung ating fruit cake. Then, ito, guys, habang tumatagal, mas nagiging moist itong ganitong klaseng cake. Ayan, yung iba nga, binabalot pa nila muna ng cling wrap para mag-moist talaga siya. Ayan, kung pangbenta nyo, mas maganda itong ganitong lalagyan, guys. Lalagyan nyo na lang siya ng sticker at saka ng ribbon. Ayan, pwede nyo na siya ipangregalo. Ayan, sa ating mga clients or sa ating mga friends dyan or sa family natin. Kung gusto nyo naman gumawa ng madamihan, ayan, doblehin nyo na lang yung recipe or triplehin nyo na lang kung marami kayong gagawin. Then ito, guys, gumawa pa ako ng kalahating recipe lang. Nagdagdag ako ng 2 loaf pan dito, ayan. Ito kasing ginawa natin, guys, may-ari na kasi ito, kaya gumawa pa tayo dito ng kalahating recipe kasi alam kong magkukulang pa to, guys. Marami pang magtatanong ito kapag ipopost natin to sa ating FB page. Ayan, mag-uunahan pa silang mag-message, kaya dapat may pasobra tayo lagi. Tapos nabawasan pa ito, guys, kasi syempre hindi mawawala yung tikiman time. Titikman talaga natin ito, syempre. At papakita ko sa inyo yung texture niya sa loob. Napaka-moist niya, guys, at napakalambot niya. Sobrang linamnam nitong cake na ito, guys. Ayan, dense siya, pero napakalambot pa rin ng cake na ito, guys. Ayan, nakakabusog siya. Pag kinain nyo siya, nandun yung iba't ibang klase ng sweet na matitikman natin. Yung dried fruits na nilagay natin, nandun yung medyo maasim-asim din siya. Ayan, basta sakto lang itong timpla na ito, guys, at sigurado ako magugustuhan nyo ito, kaya try nyo na itong gawin sa inyong bahay at pwede nyo itong ipangregalo ngayong Christmas. Kaya habang may ilang araw pa tayo bago magpasko, pwede na nating practicein ito, guys, para ma-perfect na natin ito. Pwede naman kalahating recipe lang muna yung gagawin nyo. Ang benta ko pala dito, guys, sa isang loaf pan, ayan, sa ganitong size, 7x4, ay 250 pesos kada isa kasi medyo mahal yung mga nuts na nilagay natin. Mayroon tayong mixed nuts at saka dried fruits na mix din. Pero kung konti lang naman yung ilalagay yung mga dried fruits or nuts, ayan, pwede nyo namang bawasan yung presyo nyo. Basta ang mahalaga, guys, mag-costing pa rin po tayo kasi hindi po tayo pare-pareho ng area at saka ng mga brand na gagamitin. Ayan, hanggang sa muli, advance Merry Christmas po sa ating lahat. Kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pang mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.